So para mas maliwanagan po natin ang tungkol dito sa pagtatayo ng one-person corporation ni Ian Christopher De Leon at yung kanyang planong sarilinin ng legacy ni Nora Honor. Pag-usapan po natin ng detalyado ito, no, ayon sa mga umiiral na batas sa ating bansa. So maraming batas na involved dito, corporation law, and then the succession law, civil law, family law. Okay? So puntahan natin yung corporate law. Paano po ang isa sa mga tagapagbana ay biglang nagtayo ng one-person corporation sa ilalim ng revised corporation code? Para doon ipasok ang lahat ng ari-arian o legacy. Tulad ng, alam nyo, sinasabi ni iba, walang pinamana si Nora Honor. Marami pong pinamana yan. Tulad ng movie royalties niya o yung properties niya sa Bicol. No? Nung mamatay siya. Kasi property, sa ilalim pa pala ng intellectual property. Yung mga pinalabas niyang pelikula, kapag pinalabas mo uli yan, may mga royalties yan eh. Yung kanta niya, yung mga sumikat niyang kanta, yan, namamana yan eh. Okay? So, tawagan natin itong ang Madayang Kapatid move, no, at spoiler alert, no. We will assume na mayroong isang legally adopted child. Okay, so dito muna tayo on the assumption that there is one legally adopted child. Okay, so sa Article 77 po ng Civil Code, may tinatawag tayong instant co-ownership. Sinasabi sa Article 777 ng Civil Code na sa mismong segundong malagutan ng hininga ang magulang, automatikong lipat agad ang ari-arian sa mga anak. So we are referring now here doon sa mga biological and legally adopted children. Okay? Ibig sabihin, bago pa man malibing o mailibing ang magulang, co-owners na agad ang mga kapatid, ang mga lahat ng anak, biological man or legally adopted children. Okay? Dahil co-owners kayo, hindi pwedeng pirmahan lang ng isang anak. Let us say for example ni Ian De Leon, ang isang dokumento para ilipat ang lupa o kumpanya ng magulang papunta sa sarili niyang one-person corporation. Hindi mo pwedeng ilipat yan. Okay? So, kailangan ng pirma ng lahat ng co-heirs, lahat ng legitimate children, include yung mga dito sa kaso na to, yung legally adopted children. Kung walang pirma si Lot-Lot, invalid yung paglilipat na yan ng property sa ilalim ng one-person corporation on the assumption na si Lot-Lot ay legally adopted. So, tingnan natin. Yung one-person corporation kasi ay isang corporation. Kaya nga one person, iisang tao lang ang may-ari nito. Pero tandaan po ninyo, ang pera ng korporasyon ay hindi pera ng pamilya. Okay. So, kung itatayo ng isang tagapagmana ang one-person corporation gamit ang sarili niyang bulsa, wala tayong problema doon, di ba? Pero, kung gagamitin niya ang one-person corporation para i-absorb, no? Kung gagamitin niya ang one-person corporation para i-absorb ang mga kanta, ang mga pelikulang box office ni Nora Honor, o royalties ng magulang ng walang pahintulot ng ibang kapatid na legally adopted, pwede siyang kasuhan ng ibang heirs ng accounting and damages. Okay? Makakasuhan ka dyan kung legally adopted. Pwede ring hilingin sa korte na piercing the corporate veil principle. No? Pwedeng hilingin sa korte na i-pierce or basagin ang corporate veil. Dahil ginamit ang korporasyon kasi para manggancho ng kapwa